Matapos ang mahigit isang linggo pagkaraan ng pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa, hindi pa rin natatapos ang diskusyon at usapin patungkol dito. May ilang mga kaibigan na nagtatanong kung ang 5 araw daw bang pagbisita dito at ang inilaan na atensyon ng ating gobyerno ay hindi daw ba violation ng constitutional provision on separation of church and state. Ang aming opinyon sa naturang tanong ay hindi. Saganang amin po, ang okasyon noong nakaraang linggo ay maituturing na state visit kahit pa may ekstrang dalang inspirasyon mula sa relihiyon ng nakararami. Mula sa aming nakalap sa Official Gazette, importanteng malaman ng mga sumusunod. Ang Vatican City ay itinuturing na isang sovereign city-state noong February 11, 1929. Ito ay kinikilala bilang pinakamaliit na independent state sa mundo. Dito naninirahan ang pontiff. Ang city-state ng Vatican ay hiwalay o distinct mula sa tinatawag na Holy See. Ang Holy See ay hindi maaaring maklasify o malimitahan ng impluensya ng kahit anong political o social influence o boundaries. Ang Holy See ay walang international legal status. Samantala, ang Vatican ay kinikilalang independent state sa ilalim ng international law. Ang Holy See at ang Vatican ay parehong pinamumunuan ng Pope o Santo Papa. Parapat din nating tandaan na ang sovereignty ng Vatican City-State ay isang conduit o pamaraan ng worldwide mission ng Holy See. Ang Santo Papa bilang obispo ng Roma ay mayroon siyang tinatawag na ecclesiastical jurisdiction sa mahigit na 1.2 billion na Katoliko sa buong mundo. Dahil dito, ang Holy See at hindi ang Vatican ay mayroong diplomatic service. Ang Santo Papa naman bilang pinuno ng Holy See at tinatawag na Supreme Pontiff ng mga Romano-Katoliko sa buong mundo ay isa ring natatanging namumuno sa estado ng Vatican City. Ang form ng government nila ay sacerdotal at monarchical kung saan ang affairs ng estado ay pinamumunuan nga ng Santo Papa sa pamamagitan ng Vatican Secretariat of State or Secretariat of State na nahahati naman sa dalawa. Una ay ang general affairs kung saan ang panrelihiyon o pontifical state ay isinasagawa. At ikalawa ay ang rapport with other states kung saan ang Holy See ay nakikipagtalastasan sa karamihan ng pangyayari sa buong mundo. Dahil nga sa ulo ng isang estado ang Santo Papa, ang pagbisita niya ay maaaring ikonsidera na state visit ng isang ulo ng bansa sa ating bansa. Habang ang Santo Papa bilang absolute monarch ay isa ring pinuno ng isang estado, masasabing hindi rin istriktong modelo ng gobyerno ang Vatican sa kadahilanang ang Vatican ay kinikilala bilang magagawa ng Holy See ng karapatang magkaroon ng absolute freedom mula sa impluwensyang politikal. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.